Mga kaibigan, bilang mga Pilipino, gusto ko ring makuha o marinig ang inyong mga opinion sa pamamagitan ng inyong mga komento sa ibaba dahil meron tayong panonoorin ngayon, no? So nagbigay ng payo etong si Senator Robin dito kay PCG spokesperson Tariela kaugnay dito sa issue sa West Philippine Sea dahil 'di ba nagbabartagulan itong Coast Guard natin, mga senator, 'di ba? At saka itong Chinese Embassy. Sabing ganun ni Senator Robin Padilla, wag mo nang uulitin daw ni Tariela. Kumbaga yun ang payo niya. Sabi niya gano'n mga tol, kapag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Well, saan niya ba nahuhugot yung mga ganitong klaseng payo, no, sa ating opisyal mga tol? No, pag-usapan natin to, samahan ninyo ako mga tol at panoorin natin itong kanyang talumpati dito sa sesyon dito sa Senado mga tol. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Alam naman siguro ninyo, no, lalo na dun sa mga nakasubaybay na nagkakaroon ngayon ng sagutan ang mga opisyal ng ating bansa laban dito sa mga opisyal naman ng China dito sa Chinese Embassy. So dito nga sa panonoorin natin mga tol, nagbigay ng payo etong si Senator Robin Padilla. Siguro yung iba sa inyo napanood na to, pero gayon pa man, samahan ninyo ako mga tol dahil gusto ko tong bigyan ng reaksyon, bigyan ng komentaryo at opinion. Ulitin ko, etong gagawin nating pagbibigay ng opinion at reaksyon is hindi against doon sa tao. Doon sa mga sasabihin niya siguro, lalong-lalo na mga tol, kung ang lumalabas, Pilipinas pa ang bully, Pilipinas pa ang nang-aapi, Pilipinas pa ang nambabastos mga tol, no? Samahan ninyo ako, pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Ako po ay nakinig at napanood ko po ang mga talumpati ng ating mahal na kasama, Senator Risa Hontiveros, Senator Marcoleta, Senator Erwin Tulfo, patungkol po sa kaganapan na nangyayari ngayon sa pagitan ng Chinese Embassy. Pero tandaan nyo mga tol, hindi lahat ng nakikinig ay nakakaunawa, no? Tandaan ninyo yan. At sa atin pong mga senador. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin nito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singgalut na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin nito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, pro-China yan, okay lang po. Okay lang kasi totoo naman eh. 'Di ba? Hindi na masyadong masakit lalo na kung totoo, no? Pag sinabi ng mga tao for example, pro-China ka naman eh. Okay lang kasi totoo naman mga tol eh. 'Di ba? O eto panoorin natin mga kapatid. Ito ay medyo matagal na. Isisingit ko lang saglit. So ito ay umaten siya sa isang pagdiriwang. Ayan, Actor Robin Padilla in his special remarks earlier sided with the Chinese on the issue of the South China Sea territorial dispute and blames greedy Filipino politicians about the issue. Ito ay matagal na mga tol, 9 years ago. No? So ito panoorin natin saglit. Pilipino, sa bawat 65% na Pilipino, may tugong Chinoy yan. Sa bawat 65% daw na mga Pilipino, may dugong Chinoy yan. Yan ang sabi niya. Maraming yung mga nandito, hindi nyo alam, may tugong kayong Chinoy. At kailangan maging proud kayo
na kayo ay Chinoy. Kaya pala proud na proud, no? Si Senator Robin Padilla, sabi niya nga rito sa umpisa, kahit hindi daw siya bayaran dito sa pagsasalita niya, na siya pa daw ang nagpupumilit para makapagsalita siya rito at para makapunta. O ito sabi niya. Ay masasabi po natin higit totoo. Sapagkat hindi naman po ako binayaran para pumunta dito. Ako po, sa 3 taon, ako po ay lagi pumupunta. Ipinagpipilitan ang sarili na makapunta sa pagdiriwang na ito ng Filipino-Chinese. Okay, so sabi niya ganun mga tol, hindi daw siya binayaran para pumunta dyan at sa loob ng 3 taon pinagpipilitan niya pa ang kanyang sarili para makapunta sa mga ganyang pagdiriwang ng Filipino-Chinese. Wala namang masama doon mga tol, di ba? At sabi niya nga sa 65% daw ng mga Pilipino meron daw dugong Chinoy. Wala rin naman sigurong problema doon. Wala naman tayong magagawa sa ancestor natin, di ba? Pero hindi yan ang issue mga tol. Ang issue natin na pinag-uusapan ngayon is yung about sa ginagawa ng Chinese Coast Guard sa ating mga PCG, sa ating BFAR, sa ating mga mangingisdang Pilipino na kahit anong klaseng pagbalik-balik ta rin natin mga tol. Hindi kasalanan ng Pilipinas kung makapagsalita tayo ng hindi nila nagugustuhan. Diba? Bakit? Kasi mga tol, sa loob ng napakahabang panahon, kung titignan natin siguro nag-uumapaw na yung damdamin ng bawat Pilipino mga tol sa pinaggagawa nitong mga checkwan to. Diba? Pero tingnan nyo naman ang ating mga Coast Guard, magpahanggang ngayon hindi pa rin sila pumapalag. Diba? At yung mga kababayan nga natin naiinis na natatawag na nga silang duwag Tuloy natin. Tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Ulitin ko, tatanggapin niya kasi totoo naman. Kung sasabihin nilang, oh, pro-China yan. Okay lang po. Wala pong problema. Walang problema kasi nga totoo. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. So hindi ata aware si Senator Robin Padilla na napakarami ng ginagawa ng ating gobyerno para maayos itong ating sigalot dito sa China. Nagsimula mga tol kumilos ang ating gobyerno noong panahon pa ni Pinoy. Noong panahon pa ni Pinoy mga tol, nung inangkin ng China etong Scarborough Shoal, imbis na tayo'y makipagbardagulan at imbis makipagbanggaan tayo ng barko, ang ginawa ng gobyerno natin mga tol, dinala na lang ito sa korte. Dinala na lang ito mga tol doon sa Permanent Court of Arbitration. Okay, yun ang hakbang. Ginamit natin yung legality, legal na pamamaraan. Imbis na makipag-away tayo sa China mga tol, dinala natin sa korte, which is yun naman talaga ang dapat na ginagawa, di ba? Halimbawa, kayong magkapitbahay, magkaaway kayo, meron kayong hindi pagkakaunawaan. Anong gusto nyo? Magsuntukan kayo o dalhin nyo sa barangay at doon nyo pag-usapan. Dalhin nyo sa korte kung talagang matindi kaso. Diba? Doon inaayos So ngayon, ganun ang ginawang hakbang ng gobyerno natin mga tol. Panahon pa ni Pinoy yun. At panahon nga ni dating Pangulong Duterte, lumabas yung hatol ng korte at tayo ang nanalo. Meron tayong 2016 Arbitral Award. Pero matapos nun mga tol, magpahanggang ngayon, 10 years na o magte-10 years na sa July, hindi pa rin nire-respeto ng China yung ating claim, yung ating soberanya mga tol. Napakarami na nating diplomatic protest na ipinadala sa kanila pero parang bingi-bingihan sila at hindi nila pinapansin yun. Okay, so hindi ata aware doon si Senator na gumagawa ng paraan ng ating gobyerno para ayusin yung gusot na yan. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy. Pero hindi niya kinukondena. Ang kinukondena niya mga kapatid yung pagsagot ng ating mga opisyal. Kasi doon nakapatungkol itong kanyang pahayag. Na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy, hindi rin naman tama yun. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang unipermado pa ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan,
ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. We. Bakit? Kasi ang kausap niya daw si Amy Marcos, mga tol. Kung gagawin daw ng China yung paggawa ng caricature na yon sa muka ni PBBM, ay talagang magagalit siya. Pero nakalimutan niya ata, mga tol, sa isang rally, 'di ba? Is nagsalita si Amy Marcos na addict, gumagamit ng droga. Tapos isa pa, 'di ba, may mga pinakalat na mga video na AI naman pala na sumisinghot si PBBM. Mga tol, eto hindi ako pro BBM, pero gusto ko lang i-ano sa inyo yung point. Magagalit ba talaga si Senator Robin kapag may ganung lumabas sa mukha ni PBBM? 'Di ba? Kausap niya si Amy yung nagsasabing ganito ginagawa ni PBBM, ganito ginagawa ng pamilya ni PBBM, 'di ba? Hindi ko naman nakitang nagalit si Senator Robin. Well, siguro ibang kaso 'yon dahil yung kapatid ang nagsasalita, hindi naman China. Pero ang tanong, mga kapatid, kapanipaniwala ba na talagang magagalit si Senator dito kapag may lumabas na ganon? Halimbawa, ang China is gumawa ng caricature na mukha ni PBBM, magagalit ba talaga siya? Well, yun ay questionable, mga tol. 'Di ba? Kumbaga, kulang sa credibility yung nagsasalita. Sapagkat hindi ako papayag na babawiin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Oo, hindi daw siya papayag na babuyin ng kahit sino ang Pangulo ng Pilipinas. Pero wag niyong kakalimutan, mga tol, sa panig ng mga, alam nyo na, kung sa panig, 'di ba? Nung alam nyo na, naglabas sila ng video dati at tuwang-tuwa pa nga doon si Harry Roque, mga tol, yung meron silang pulburon video. Wag niyong kakalimutan yun, naglabas sila ng pulburon video. So hindi ba yun pambababoy, mga tol? Sabi niya kahit sino daw di kahit pala hindi China, no, kahit pala hindi mga incheck ang gumawa nun, kahit sino magagalit siya, mga tol. Na babawiin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na gawan ng karikature kahit ako'y oposisyon na gawan ng ganyan ang ating Pangulo. Gusto ko lang ulit linawin na hindi ako pro BBM, mga tol. At sa totoo lang medyo ako ngayon sa administrasyon na to dahil sa dami ng, ewan ko ba, naiinis din ako dahil kumbaga parang napaka na ng Pilipinas ngayon, mga tol, dahil dito sa administrasyon na to talagang punong-puno ng korupsyon. Sa totoo lang, mga tol, tandaan ninyo, mga tol, hindi ako loyalist, hindi ako DDS, hindi rin ako Pinklawan. Pro-Filipino ko. Papalakpakan kung sino yung tama, pero sisitahin kung sino yung mali. Pagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niya ulitin. Sapagkat, pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Di dapat alam niya yun, mga tol. Sino ba unang nambastos? Diba? Dito tayo ngayon sa usapan ng bastusan. Sino ba unang nambastos, mga tol? Sino ba talaga yung bastos? Diba? Ngayon, nagre-react sila kasama ng mga Chinese embassy officials at pati na rin itong mga pro-China. Nagre-react sila doon sa caricature ni Commodore J. Tariela. Sige, sabihin nating mali yung ginawa ni Commodore J. Tariela. Sabihin na natin, mga kapatid, for the sake of the conversation. Pero kung ang issue rito ni Senator Robin, pag nambastos ka, babastusin ka talaga. Sabihin niya yan dun sa mga Chinese. Bakit? Sila yung unang-unang nambabastos sa karapatan ng Pilipinas Diba? Unang-una, mga tol, meron tayong karapatan dito sa ating karagatan, dito sa 200 nautical miles exclusive economic zone. Hindi ba niya nababalitaan yung winawater cannon ng mga Chinese Coast Guard, yung ating mga barko? Ilang beses na, mga tol, may naputulan pa nga ng daliri sa ating Navy. Hindi ba kabastusan yun? Diba? Yung mga mangingisda natin itong nakaraan lang, few weeks ago lang, mga tol, winawater cannon ng China, hindi ba kabastusan yun?
Yung kapag nagsasagawa tayo ng maritime domain awareness flight, wina-warningan, minsan nagpapakawala sila ng flare, 'di ba? Nire-radio challenge tayo. Hindi ba 'yun kabastusan sa sarili nating soberanya? Ngayon, nagre-react sila at hurt sila mga tol doon sa ginawa ni Commodore J. Tariela. Hindi sa pinagtatanggol si Commodore J. Tariela mga tol. Sabihin na lang natin, mali nga talaga yung ginawa niyang caricature. O sige, tapos na yun. Caricature lang yun mga tol eh. Pero ano ang mas matimbang? Yung caricature o yung pangwa-water cannon na pwedeng makapinsala ng tao? Marami na tayong crew ang nasugatan. Mga nababasag yung salamin, tinatalsikan ng mga basag na salamin yung ating mga crew, yung ating Coast Guard, yung BFAR, wina-water cannon ng Coast Guard. Yung bandila ng Pilipinas mga tol, pinuntirya ng water cannon nila. Hindi ba yun kabastusan mga tol sa Pilipinas? O ngayon, sino ang nambabastos? Back to you, di ba? Parang ganun. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Di ganun din yun mga tol. Duty naman ng kahit na sino na ipagtanggol din ang karapatan ng kanilang bansa. Diba? Kasi sa atin mga tol, nagpapalit ng Pangulo. Pero doon sa China, mukhang habang buhay na talaga si Xi Jinping doon. Sa atin, nagpapalit ng Pangulo. Kaya nga hindi ka dapat maging loyal sa kahit na sino mang Pangulo kasi come and go yan eh. Diba? Hindi naman pwedeng wala na nga sa posisyon, loyal ka pa rin doon. Hindi naman pwede yun. Well, ganun sa kanila eh. Kahit na wala na sa posisyon si dating Pangulong Duterte, talagang loyal sila doon. Pero dapat mas maging loyal ka sa bandila. Dapat mas maging loyal ka dito sa ating bansang Pilipinas, mga tol. Ang pinaglalaban kasi rito mga kapatid ng Coast Guard natin is yung future ng Pilipinas. Kapag ibinigay natin tong West Philippine Sea, wala nang makukuha, wala nang aabutan pa yung mga susunod na henerasyon. Dapat alam niya ng mga Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda. Yun naman pala eh. Di ba? Ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? alam mo yung meron kang tropa tapos binubuyo ka. Binabatok-batukan ka lang, palagan mo. Dapat palagan mo yun kahit na alam mo na magugulpi yung tropa mo pero ibubuyo mo pa rin. May budget naman kayo, ba't di kayo bumili ng malakas na water cannon? Eto, sa mga hindi nakakaalam mga tol. Ito para sa mga hindi nakakaalam kasi marami pa rin tayong mga kababayan na hindi nakakaalam. Hindi water cannon ang usapan dito mga tol. Sino mas maraming barko at sino mas may malalaking barko? Kahit bumili ka ng pinakamalakas na water cannon, talo ka pa rin kung ang pag-uusapan natin bilang ng barko at palakihan ng barko. Eto, barko natin maliit. Kahit lagyan mo ng malakas na water cannon yan, talo pa rin tayo mga tol kapag pinagtulong-tulungan tayo ng 5 barko nilang malalaki at i-water cannon tayo ng sabay-sabay, talo pa rin tayo. O wag na nating daanin sa putukan ng barel o bombahan ng missile. Alisin na natin yung usapan na yun, water cannon na lang. Tingnan nyo naman yung liit ng Coast Guard vessel natin sa laki ng Coast Guard vessel nila. Sa mga hindi nakakaalam i-search na lang ninyo kung gaano kalaki yung Coast Guard vessel ng Chinese Coast Guard at kung gaano kalaki yung Coast Guard natin. Kahit kabitan mo ng malakas na water cannon yan, di ba? Bombahin mo yung isang barko nila, magdaratingan lang yung mga resback nila, bobombahin din tayo ng sabay-sabay ng water cannon. Tanong, sinong talo? Yung sinasabi rito ni Senator Robin parang alam naman niya kumbaga parang testing nyo para malaman ninyo na talagang hindi kayo uubra sa China. Bumili kayo ng malakas na water cannon, bombahin nyo rin sila ng tubig. Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. Yun nga kaya nga pumapalag na lang tayo sa salita pero pinupuna pa rin nila. Eto na nga lang yung ginagawa ng Pilipinas Sa boka na nga lang tayo pumapalag, kinukontra pa nila. Hindi tayo papalag ng water cannon mga tol. O eto tingnan nyo sa pagsasalita pa lang ng Coast Guard natin, wala pang water cannon yan mga tol pagsasalita pa lang. Diba? Na-hurt na sila, pumapalag na sila. What if kaya kung mag-water cannon tayo? Baka naman talagang isumpa na nila ang Coast Guard natin. Sabihin nila talagang gumagawa ng gulo. Kita nyo mga tol, trap yan
Trap yan eh. Bumili kayo ng water cannon, gantihan na lang ninyo. Hindi naman pwede lagi tayo nagpapaawa. Di nga tayo nagpapaawa mga tol, pumapalag nga eh. Oh. Diba? Nilalabas nga natin yung katotohanan, kaso tayo pa lumalabas na bully ngayon eh. At parehas naman kayong tinatawag nating tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag Ang problema nga mga tol, Coast Guard nga nila sa gray ship nagtutulungan eh. Nakalimutan na naman ba ni Senator Robin Padilla nagkabanggaan yung Coast Guard at gray ship ng China? Kasi parehong humahabol doon sa Coast Guard natin, doon sa ating BRP Cabra. Nakalimutan din ata. Hindi niya nakalimutan yun mga tol kasi naglabas pa nga siya ng post. Ito marami ko nabaso. Naaawa daw siya kasi may mga namatay doon sa panig ng China. Pero hindi niya inisip mga tol, no? What if kaya hindi nagkabanggaan yung dalawang barko at tayo yung naipit sa gitna? Naaalala ninyo mga tol, di ba? Naaalala ninyo yun. Hinahabol yung BRP Cabra, Chinese Coast Guard at saka Chinese warship. 'Di ba? Nagkabanggaan silang dalawa dahil magaling magpatakbo ng barko yung kapitan ng BRP Cabra. Kahit sabihin nating Chinese Coast Guard yan mga tol, nandiyan dyan yung presensya ng kanilang Navy. Nandiyan dyan yung presensya ng gray ship nila. pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Yun, no? Sabihan niya yung China. Escalation. Sabihan niya yung China. Total tropa niya yun eh. Pero kung dalawa kayong white ship dyan at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun. Walang escalation yun dahil pareho kayong tanod baybayin. Wala daw escalation. Pero dito mga tol, sa salita pa lang talagang ano na. Diba? Ganito na sila mag-react. Salita pa lang. Caricature pa lang yan mga tol. Ganito na sila magsalita. Pero yung bombahan ng water cannon, wala daw issue. Kita nyo mga tol, kita nyo yung kung paano nangyayari yung mga nagaganap ngayon. Water cannon versus water cannon, wala daw issue. Pero may issue yung caricature, may issue yung paghahayag ni Commodore J. Tariela, bakit daw bully ang China? Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi niya makakain. Saka na natin paniwalaan yan kapag sinitan niya na si Senator Imit. Tumayo na rin siya sa gitna at bakit mo naman sinabi yun sa kapatid mo? Hindi naman siguro nararapat sabihin yun sa kapatid mo. Kasi kapatid mo pa rin yan. Presidente pa rin ng Pilipinas yan. Saka na natin siguro paniwalaan to kapag ginawa niya na yun, no? Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo. Nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin. Pag-usapin na ng ibang bansa na. Sa pag-ibang bansa na lang ngayon, hindi na kahit sino. Okay. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon. Makapag-umpisa na ng magandang relasyon? Matagal na naman nang may relasyon ng Pilipinas at China. Wala naman tayong problema ulit. Pagdating sa kalakalan, sa trading, wala tayong problema doon. Ngayon, sino ba sumisira na magandang relasyon? Diba? Tayo ba? Kasi lumalabas mga tol, parang tayo pa yun ang aabi tayo pa yung bully di ba? Hindi naman tayo yung sumisira ng relasyon mga tol. Pinaglalaban natin ulit dito, lagi na paulit-ulit na lang, pinaglalaban natin dito yung ating 200 nautical miles EEZ, Exclusive Economic Zone, pero
50 nautical miles pa lang mga tol, nandiyan dyan na yung mga barko ng China. Wala sanang problema mga kapatid kung wala sana silang hinaharas. Wala sana silang tinatakot na mga mangingisda. Wala sana silang itinataboy na mga mangingisda. Wala sana silang winawater cannon. Sino ba gumagawa ng mga ganon? Tayo ba? Pilipinas ba? Ba't parang tayo pa lumalabas na masama rito? Pag-umpisahan natin ang pag-uusap, sapagkat, alam nyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Kasinggalot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong diniport nila? Pero naging tahimik naman tayo. Kasi wala naman masyadong escalation na nangyayari. Kasi yung mga ganong problema, pwede naman talagang pag-usapan ng payapa. Katulad na lang halimbawa ng problema natin dito sa West Philippine Sea mga tol. Tutusin, pwede naman talagang pag-usapan ng payapa yan eh. 'Di ba? Kung hindi lang sana in a daily basis, ulitin ko mga tol, kung hindi lang sana in a daily basis nakaka-receive tayo ng mga ulat na yung ating mga Coast Guard, dinabol, yung ating eroplano na radio challenge, yung ating eroplano binuntutan ng helicopter nila, 'di ba? Nagpakawala sila ng flare, yung ating mga mangingisda hinarang, tinanggal yung mga boya. Kung wala lang sanang ganong nangyayari mga tol at ang nag-uusap lang talagang mga opisyal, wala sanang problema eh. 'Di ba? Sila rin naman yung gumagawa kasi ng issue. 'Di ba? Biruin mo yung mga boya, tatanggalin. Lalagyan ng fishnet, ng harang. Etong Scarborough Shoal mga tol, yung ating mga mangingisda hahabulin. Ngayon ang ating Coast Guard at BFAR namimigay lang ng ayuda sa mga mangingisda, iwa-water cannon. Paano tayo mag-uusap ng payapa tahimik niyan kung patuloy silang may ginagawang ganyan? Wala naman akong naririnig. Kaya sana kung ano po yung ginagawa ng iba din sa atin, pantayan din natin. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid kong mga Muslim yan. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron ding ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. At sana, bilang panghuling salita, alam nyo, nung kailan lang nakita kami ni General Torre. So alisin na natin tong topic na to mga tol. Meron nagsalita pa ulit si Senator JB. Pakinggan natin yung sinabi ni Senator JB. Majority Leader. Thank you, Mr. President. May we also recognize Senator J.V. Harrison, Mr. President. Senator J.B. Ejercito. So nagustuhan ko yung sinabi rito ni Senator JB at total nandirito na naman si Senator Robin. Sana narinig niya to ng mabuti. Recognized. Yeah, maraming salamat, Ginoong Pangulo. Nais ko lang siguro suportahan na, Ginoong Pangulo, ang pahayag ng ating pong kasamahan si Senator Rizzo Ontiveros at si Senator Erwin Tulfo tungkol po doon sa pagpuna sa embahada ng China sa kanila pong pagbabatikos din sa ating ilang opisyal o nagkakaroon sila ng masabi nating hindi pagkakasundo. Ginoong Pangulo, ako po ay nag-aral sa isang Chinese school, sa Xavier School. No? At mahal ko po ang aking mga kaklase at mga kababata sa eskwelahang ito dahil sila po ay kasama kong lumaki hanggang po sa high school. Ngunit ako po ay consistent na bumabatikos din sa China dahil sa kanilang ginagawa sa West Philippine Sea. Hindi po ako sang-ayon at hindi ako magpipikit mata na lamang sa kanilang pangaharas sa ating pong mga mangingisda. Correct. Na pinagkakaitan ng hanap buhay. Lalong hindi ako sang-ayon sa kanilang pambabastos sa ating mga Coast Guard. Correct. Kaputulan pa nga ng daliri. Yun. Isa sa ating Navy sa isang insidente. Ngunit, Ginoong Pangulo, hindi muli liliwanagin ko, hindi ako galit sa mga Chinese people. Ang galit po ako sa gobyerno ni Xi Jinping na expansionist at pilit na inaagaw ang ating pong teritoryo. Ako, rinig na rinig ni Senator Robin yan. Talagang isang matinding soplak sa kanya yan. Nagkaroon po ako ng pagkakataon,
Mr. Ang haba-haba nung sinabi niya. Walang kwenta. President, doon po sa IPU, dahil hindi po nagpunta ang dating Senate President po natin, ako po ang nagrepresenta sa ating pong Senado at nagsalita po sa forum at nandun po ang iba't ibang bansa. At inihayag ko ang sitwasyon sa West Philippine Sea at ginagawa po ng China sa ating po dito, sa ating pong Navy at sa Coast Guard at sa mangingisda. Siyempre, natural na tumindig din po ang representante ng China at siyempre po inihayag yung kanila pong posisyon. Hindi nila tatanggapin yung sinasabi natin, mga tol. Sa maraming pagkakataon napapatunayan yan. Katulad na lang halimbawa ng kinikwento nito ni Senator JB. Nagsalita siya, titindig talaga, natural na titindig ang China para sa kanilang posisyon kasi hindi nila kikilalanin ang posisyon ng Pilipinas. Magsasalta pa ako kaya lang ayaw na akong payagan at ang presiding officer ay taga Malaysia, buti na lang po ay Malaysian Chinese. At nagulat po siya, ako po yung nag-Mandarin, nag-Chinese po ako, kaya natawa siya, ako yung nakapagsalta muli. Kaya inihayag natin at ang ating posisyon at naiklaro natin na talagang ang China ay talagang hindi ginagalang at nirerespeto ang desisyon ng UNCLOS. Tama. Mr. President, before I end, gusto ko lang sabihin na gusto ko pong suporta ng ating mga opisyal na nagsasalita ngayon. Hindi masama na tindikan ang ating soberenya, hindi masama na ipaglaban ang ating teritoryo at lalong hindi masama ang itaguyod ang interes ng bayan. Muli, I commend Senator Tibero. Di ba? Hindi masama, mga tol, yung tindigan mo at ipagtanggol mo ang iyong bayan. Kasi ang katotohanan, mga tol, alam naman natin eh. Pilit lang nila talagang binabali, pilit lang talaga nilang minamasama yung ating mga pagpuna, yung pagpuna ng ating mga opisyal, 'di ba? Kasi doon sa sa ginawa ni Commodore J. Tariela, again, mga kapatid, tanggapin natin, sige, mali yung paggamit niya ng caricature ni Xi Jinping. Sabihin na lang natin talaga mali si Commodore J. Tariela doon. Yun doon na lang sa laman ng mensahe. 'Di ba? Why China remains bully? Tanong, hindi ba totoo na bully sila? Diba? Hindi ba totoo na bully sila? Nako po. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.